God Gundam, isa sa paborito kong Gundam na pinalabas noong 90s. At masaya ako na kahit hindi ako pinalad magkaroon noon, ay meron na ako ngayon. Salamat at shoutout pala sa Pati Toys. Check nyo yung page niya. Chat, usap, deal. So hello mga kahabi! Ako nga pala si Chris, batugan pero may trabaho. Ito ang una kong vlog ngayong taon. At si God Gundam ang napili kong i-review. Matagal na rin siyang backlog sa akin. Kaya bigyan na natin siya ng hustisya ngayon 2025. Sa lahat ng nabuo kong RG, ito yung upgraded na. Kaya dapat maayos na tools ang gamitin natin. Yung sa sobrang details niya, talagang mapapaingat ka dahil ang liit ng mga parts. Nakakatakot ma-black hole, baka mapunta sa Infinity Castle. Yung dahan-dahan ko siyang binubuo para walang tumalsik. Nakakatakot maghanap kasi baka mapalinis ng bahay nang wala sa oras. Ang hirap din ng mukha kong tanga na nag-iikot-ikot sa ilalim ng lamesa para lang makita yung napakaliit na parts na tumilapon. Buti na lang sakit na to, walang nangyaring ganon. Yung sa details ng inner frame niya sa paa, nakakatakot diinan kasi ang liit lang. Pero syempre dahil Bandai ito, walang masyadong fitting issue. Ako lang yung nagka-issue kasi, ayan baliktad yung armor niya dun sa may paa. Hindi ko na pala siya namamalaya na baliktad dyan, tapos tuloy pa rin ako sa video. O ayan Dito sa chest unit niya, maingat ko siyang binubuo kasi yung frame niya masyadong maninipis. Maliliit din yung parts. Yung inner frame niya maninipis nakakatakot diinan. Baka hindi mo inaasahan may mabali. Yung sa red armor niya, mabilis mo lang may sasalpak. Pati yung blue armor, halos saktong-sakto lang siya. Iniisip ko nga sa anime. Di ba yung pilot dito nakatayo, nakagalaw, nagma-martial arts. Paano kaya siya nagkakasya at nakagalaw dyan sa liit niyan, no? Pero di mo ikakaila na lokong-loko tayo sa anime na to. Lalo na bawat galaw niya, yun din yung galaw ng Gundam. Diba ang astig? Yung akala mo nanonood ka lang ng Dragon Ball, pero Gundam siya na may mga powers. Waist unit. Wish. Basta yun na yun. Nabubulol na ako. Alam mo kahit yan lang yung part na yan, mabubuang ka kasi talagang maliliit yung pyesa. Tapos, ang dami niyang parts. Iba talaga to sa typical na RG na binubuo ko dati. Hindi ka talaga pwede mawalan ng pyesa dito. Sayang. May mga part dito na kailangan mo talagang lilinisin. Kasi kitang-kita yung knob marks. Pero halos lahat, naka-undergated siya. Ang linis patignan. Di ka lihan-lihan lalo na pag tinatamad ka na. Tapos, ang bilis pa ng proseso. Nakakatuwa pag nakikita mo buo na. Tapos, tingin-tingin, ikot-ikot. Na-ellipse ka kasi nakikita mo yung binuo mo. Ang ganda. Inaabot pa ako ng ilang minuto niyan. Nakakatakot din isalpak yung chest niya Baka may masira. Pero overall, flexible tong kit na to. Ang ganda Ayan, pwedeng pakembot-kembot. Nabibend harap at likod. Nauunat mo siya ng paganon, paganyan. Di ba? Imbis na paganyan, paganon, 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 paganon. Ano na? Sa arm unit niya, yan, ganun pa rin, maninipis yung frame. Niingatan kong may mabali. Kasi ang liliit ng peg niya Pero saktuhan lang pag kinabit mo yung mga armor niya. Kala mo may mababali Nakakatakot. Ito nga, iniingatan ko na walang baliktad sa mga sinasaksak kong mga parts niya. Lalo na yung sa mga armor. Mahirap kasi, baka magkaroon ng crack o mabasag. Wala akong ipapalit. Wala ring mga extra part, kaya sorry ka na lang pagka may nabasag, talagang maghahanap ka ng scrap nito. Sayang yung kit pagka hindi nabuo ng maayos. Kahit 144 lang tong kit na to, masasabi kong para kang nagbubuo ng MG sa dami ng pyesang inilalagay mo sa kanya. Mga armor niyang maliliit na halos swak na swak. Solid talaga. Talagang pinaliit na master grade ang kit na to. Kaya lang talagang maliit. Nakakatakot pag nawala o dumula sa daliri mo. Baka mawala Sayang. Naalala ko lang nung bata ako, mga 90s yun.
Di mo akalain na yung itsura ng HG noon at HG ngayon, ay, RG nga pala to, ang laki ng pagkakaiba. Sobrang ang ganda. Pero hindi natin pwedeng ihalin tulad yung noon at ngayon. Pero masaya ako at meron tayong ganito ngayon. Ang kit na to ay may 11 na kamay na pwede mong pagpalit-palitin depende kung ano ang gusto mo. Di ba ang ganda? Hehe. Sa head unit tayo. Ito, nanginginig ako dyan sa paglagay ng sticker sa mata. Ang liit kasi, baka tumilapon. Yun talaga yung iniisip ko eh. Pero alam mo, minsan, kung ano pa yung iniisip natin, yung pa yung nangyayari. Kaya wag naman sana tumilapon ang liit-liit nun. Naku! Pero dito, ang ganda ng pagka color separate niya. Ang ganda pagka nabubuo mo na siya. Yung unti-unting nakikita mo na nagkakaitsura siya hanggang makita mo yung kabuuhan ng mukha niya. Ayan, ikot-ikot ko na. Corlander, ito yung pinaka-backpack niya. Simple lang to buuin pero yung details maganda pa din. Hindi ganun kadami yung parts niya. Hindi rin ganun kaliliit yung isasalpak mong pinaka-armor niya. Dito sa wings, simple lang. Parang sandwich type lang pag kinabit-kabit mo siya. Ito yung isa sa pinaka-mabilis na part. Madali lang siya ikabit. Salpak lang. Yun na. Parang HG lang yung details niya dito. Kasi para lang siya talagang sandwich na binibuild mo. Ayan tingnan mo. Diba? Snap. Ang simple lang nito na parang pagkatapos mo i-snap ayan na siya. Tapos, kakabit mo na itong isa sa kabila. Ayan, may instant Corlander ka na. So, ito na yung body niya. So, ito yung weapon sa balikat niya. So, ito naman yung nagka-issue ko sa kanya, naputol eh. Madali ko naman ayusin yung issue niya. Kaya lang sa part na to talagang may sumasabit. Ang hirap iangat yung sa pinakadibdib niya. Laging nababaklas yung sa may neck niya. So ito, ulitin natin. Ayan, atigas. Ayan, to okay na. Pero yan talaga nagiging cause. Ayan. Ang luwag. Nagpapabigla yung naputol na part niya. Naibalik ko naman. Hindi ko alam bakit ganun yung issue niya sa neck niya. Sa ibang parts, okay naman. So, ito na yung head. Kabit natin tong sa legs. Ayan. So, okay na. Sa kamay. Tapos sa Corlander. Ayan. So, okay na siya. Articulation niya. So, okay naman. Ayan. Naiikot yan. Sa tuhod. Yan. Hanggang dyan yung bend niya. Hanggang dyan lang talaga siya. Pero, goods yung articulation niya dito. Yan ang taga-issue ko sa dibdib. May time na matigas yan. So, may part akong nililiha dyan para swak. Yung booster ng Corlander, so pwede mo itaas, pwede mo siya ibaba. Yung wings, pwede mong itiklop yan. Naiikot natin yung arms ng 360. So, ayan. Sa wings niya ganito, pag inangat mo siya, to, diba yung nakikita natin sa anime, aangat yan. Yan. Tapos, lalagay natin yung energy ring. So, diba, ang astig yung itsura. Tapos yan. Wow! Hindi. Wow! So, okay na siya dito. Ayan. Ikabit ko na yung head. Balik natin yung Corlander. So, ayan na. Okay na ulit. Ayan. So, may mga naisip akong post para sa kanya. So, ayan o. Alam mo naman, maganda sa kanya yung mga kung fu. Ito, panoorin nyo. So, ayun, subok lang yung stop motion. Ulitin ko kaya mamaya. So, ang ganda tingnan yung mga kung fu style niya. So, bagay na bagay sa kanya kasi yun naman talaga ginagawa niya sa anime. Tapos, ulitin natin uli yung stop motion. Ito, panoorin nyo.
Sulit yung kinalabasan. Ang ganda. Ang babaw ko talaga. Panalo talaga yung mga posing na pwede mong gawin sa kanya. O, kita mo, ang ganda ang forma. Nag-enjoy ako. So, paano? Hanggang dito na muna. Next episode ulit. Salamat!